God, eternal truth, we believe in you. God, our strength and salvation, we trust in you. Prayer to the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, enkindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and we shall be recreated, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who instructs the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant us by the same Spirit to be truly wise and ever to rejoice in His consolation. Through Christ our Lord. Amen. Your name make us all. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Barry Scotty po nandito sa inyong programang Kaibigan. Ang inyong programang Kaibigan ay hatid sa inyo ng St. Arnold Johnson Foundation ng SPD Friends sa kagandang loob ng audio file. Nandito po ngayon tayo sa linggo ng kapistahan ng Kristong Hari. Kasama po natin ngayong umaga ang ating kapatid na si Kuya Vince Barasina, SSP. Happy Feast of Christ the King sa mga lahat ng parokya na nagdiriwang ngayon. Si Brother Vince Barasina po ng Society of St. Paul. Samahan niyo po kami sa isang oras na namang pagbabahagi na ng salita ng Diyos. Si Kuya Alex Dario, FLP. So muli po'y magandang umaga sa ating mga tagapakinig at maligayang kapistahan po ng Kristong Hari. Nawa ang Kristong ito'y maghari sa ating mga puso. At si Kuya Jigs de Guzman. Si Brother Jings po, makinig po kayo sa amin uli. At si Barry Scotty po. At samahan niyo po kami sa loob ng isang oras dito sa ating programang Kaibigan. Babasahin ni Kuya Vince ang ating magandang balita ngayong umaga. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudiyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" "Ako ba'y Hudiyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudiyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari?" sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Ngayong kapistahan ng Kristong Hari ay lahat ng parokya. Ito isang malaking kapistahan, ano? Solemnity. At meron prosesyon. Sana ay makisabay kayo sa prosesyon ng Christ the King ngayong hapon. Kadalasan ang prosesyon sa mga parokya, panay kalalakihan ito, di ba? Kapag Christ the King. No? So, Kuya Alex, pwede naman kami bigyan ng background. Bakit umabot sa ganito ang ating magandang balita? Okay. Ayon kay Juan. Oo. Sabi nga natin, no, si Jesus ang kaganapan ng lahat. No? So, ibig sabihin, in the end, everything under, no, above, beneath, the heaven and earth will be put under His feet. No? So, dito isinasalarawan ang pagiging hari ni Jesus. No?
Ang kanyang pagiging hari ay nakaugat, no, sa pagpapakumbaba at sa tunay na diwa ng paglilingkod. Itong kapistahan ng Kristong Hari, actually ito ay pinagtibay ni Papa Pio XI, no, nung siya ay Papa ng Simbahang Katoliko. At very significant ang pagpapatibay nito, no? Yung panahon when it was being declared, no? Sabi nga, noong mga panahong yon, ang Kristyanismo ay naging saksi sa hindi makakristyanong pamumuno ng mga diktadura sa Europa katulad na lamang nila Benito Mussolini, no? At si Hitler, ay yung mga panahon, no? World War I, no? Na kung saan ang mga namumunong ito ay naghahangad na panghimasukan, no? Kahit ang pamumuno sa simbahan, no, ng kanilang makalupa at hindi makadiyos at makatao na pamumuno sa sistema na tinatawag na totalitarianismo, pasismo at individualismo. Kung kaya't bilang pagtutol sa ganitong uri ng mga namumuno ay pinagtibay ni Papa Pio sa kanyang encyclical Quas Primas ang kapistahan ng Kristong Hari sa mga sumusunod na kadahilanan. No, ano ba itong mga kadahilanan na ito? Upang muling bigyang diin na ang simbahan ay may karapatan na maging malaya sa anumang panghihimasok ng Estado. No? Kasi yung mga panahon na yon, itong sila Mussolini, itong sila Hitler, meron pang isang pagkakataon na nagbigay galang, no, lahat ng parit obispo kay Benito Mussolini, no? Pero ito ay pinakita rito na ang simbahan ay is free, no? Has the right to be free from the immunity of the state, no? Pangalawa, no, sinasabi na ang mga makalupang pamumuno at lahat ng mga bansa ay kailangan magpasakop at magbigay galang sa Kristo. Kaya dun sa ebanghelyo, kung ating papansinin, no, may binanggit na kung ating tuloy-tuloy babasahin sa ebanghelyo ni San Juan, nung sinabi ni Pilato na, hindi mo ba alam na ako ay may karapatan na ika'y palayain o kaya ikaw ay parusahan? Ano sabi ng Panginoong Yesus? No? Ikaw ay may kapangyarihan dahil ibinigay sa iyo ng aking Ama. Kaya dito sa ginawa ni Papa Pio XI sa pagpapatibay ng Kristong Hari, na sinasabi doon, kahit ikaw ay namumuno, no, presidente ka man, no, ang iyong pamumuno kailangan ikaw ay magpasakop sa hari ng mga hari na walang iba kundi ang Kristo. At ikatlo, no, so sinasabi rin dito na ang kapistahan ng Kristong Hari ay isang pagpaalaala sa atin sa mga mananampalataya na ang pagdiriwang nito ay magbigay paalala sa atin na kailangan na tayo ay maging bukas ang puso at isipan at saluobin, no, sa Kristong Hari na ito. Nawa ay masumpungan natin ang tunay na lakas at pag-asa tuwing ito ay ating ipinagdiriwang. So dito lang, no, dito ipinakita, kaya makikita natin, ito yung panahon ni Pope Pio XI, kung saan yung mga worldly leaders na dapat sila ay mangalaga sa kanilang mga pinamumunuan, it seems that they were being, parang sila ay naging yung parang, what do you call this, yung nalaso ng kapangyarihan, no, na to the point na feeling nila na sila ang hari, no. So pinaalala ni Papa Pio sa kanyang Quas Primas na dapat iisa lang ang tunay na hari na dapat nating tularan, no. Alam natin malapit na ang eleksyon, kanina nabanggit natin. Siguro magandang paalala ito sa mga namumuno na sana ay tularan natin, no, ang halimbawang ipinakita ni Jesus bilang isang hari sa diwa ng paglilingkod. Sabi nga sa ebanghelyo ni San Marcos, no, eris omnium servus. Ibig sabihin, be a servant of all. Meron kang idadagdag doon, Kuya Vince? Tama yun, yung pagdiriwang natin ngayon ng Kristong Hari. Dakilang kapistahan ng Kristong Hari, solemnity po ito,
mahalagang pagnilayan natin lahat ng mga nakikinig sa atin, yung more than yung sumama sa Eucharistic procession, di ba, may procession, pero ito rin ang pagtatapos ng liturgical calendar. Alalahanin natin na sa isang taong paglalakbay ng simbahan, kapiling ang salita ng Diyos. Nakita natin ang buhay-buhay, yung mga pinagdaanan ng ating Panginoon. Narinig natin sa base sa mga ebanghelyo na inilahad, ipinahayag sa atin kung tayo nagsisimba linggo-linggo. Nakita natin dito ang kahalagahan ng paglalakbay, 'di ba, na yung journey natin to Christian discipleship. Yun ang gusto kong bigyang diin dito, na everything magtatapos, more than magtatapos yung calendar natin, liturgical calendar, nagtatapos sa pagpupugay natin sa ating pinakadakilang hari, si Kristo, ang hari ng ating buhay. Yes, so alam mo yung pagpunta ni Kristo dito sa mundo, pag-alis niya, binigyan tayo ng misyon. Binigyan niya ng misyon ang kanyang mga disipulo at mga tagapagsunod. 3 misyon yon, di ba? As priest, as prophet, as kings. Isa-isahin kaya natin. Ano ba ang mission of being a prophet? Yung binigay yun sa atin sa bisa ng ating pagbinyag. Pasensya na po kayo. Bicolano kasi ako, kaya bunyag, no, na bunyag. Pagbinyag, no, yung pagiging pare, propeta at hari. Pagiging pare, anong ginagawa ng pare? Paano tayo nakikibahagi sa misyong ito ng pagiging pare? Nagtuturo din tayo, di ba? Nagtuturo din tayo sa pamamagitan ng literal na pagtuturo at sa ating mga mabuting halimbawa, di ba? Sa ating kapwa, na kung saan yun ang pinaka best and convincing teacher, yung ating witnessing, di ba? As a prophet. Prophet. Yung sa witnessing, di ba? Pagiging pare. Pero yung pagtuturo sa pagiging pare, di ba? Di ba? No? Pangalawa, yung pakikibahagi natin sa misyon ng pagiging propeta, yun nga, yung witnessing na sinasabi ko na kanina. Then, yung pangatlo, yung pagiging hari. Alam nyo po, paano tayo nakikibahagi sa misyon ng isang hari? Paglilingkod. Service. Yung service na inuuna yung kapakanan ng iba, hindi yung inuuna yung sarili. Kinakamkam muna yung inuuna muna yung sarili bago yung iba. Kaya dito totoo yung bayan muna bago sarili. So, yan ang tunay na paglilingkod, at sa pamamagitan noon, halimbawa na yun, nakikibahagi tayo sa misyon ng ating pinakadakilang hari na si Kristo, na naparito para maglingkod, hindi upang paglingkuran. Yes, Kuya Alex, meron ka may dagdag doon? Siguro kailangan hindi lang din natin makita ito na pakikibahagi ng bawat individual, no, sa pagiging pari, propeta at hari ni Kristo sa pagtanggap natin ng banal na sakramento, kundi kailangan makita rin natin ito bilang isang sambayanan, no, that the church, no, we as the church, as the community, no, we are called to be priests. Ibig sabihin, no, ay hindi dapat tayo nagtatapos doon sa natawag na I pray as a individual. Because a church is what? It is a community of the faithful. Kailangan tayo ay dapat tayo rin po ay nakikibahagi, no, sa pagdiriwang ng mga pangliturhiya ng simbahan. No? Kasi minsan may nagsasabi, basta ako nagdadasal na ako, sapat na iyon. Hindi. Tayo ay tinawag ng Diyos, hindi lang bilang tayo, kundi tayo tinawag ng Diyos na tayo bininyagan, bilang tayo ay maging bahagi ng tinatawag nating katawan ni Kristo, ang mistikong katawan ng Panginoon, ang simbahan. Ikalawa, no, yung propeta. So,
lagi natin isipin, hindi lamang ang mga pari, no? O iasa sa mga pari ang pag-aaral at pagpapahayag at pagtuturo ng banal na salita, kundi bilang isang bahagi ng simbahan, tayo rin bilang mga laiko ay kailangang makibahagi na maging tagapagpahayag din ng mabuting balita. At sabi nga natin, kung saan ang pagpapahayag na ito ay makikita doon sa ating pagiging hari. At ano yung pagiging haring yon? Doon sa diwa ng paglilingkod. Kaya lagi natin tatamdaan, nung tayo bininyagan, hindi lang na tayo bininyagan sa ating kaligtasan, kundi tayo'y bininyagan upang maging daan din sa kaligtasan ng iba. Sabi nga ng nanay ko nung nabubuhay pa, no? Walang Kristiyanong mag-isang makakarating sa langit. Pwede ba tayo magbigay ng mga halimbawa kung paano tayo magiging isang pari bilang isang laiko, no? Sa laiko, yun ang binigay sa ating misyon, pari, propeta at hari. Paano magbigay tayo ng halimbawa in the present context, present day context, no? Kuya Vince? Yung pagiging pare, dalawang bagay na naman Kasi yan. hindi diba? naman literal yun. May common tayo at ministerial priesthood, di ba? And most of us are there in the in the common priesthood na tinatawag natin. Nakikiisa tayo dun sa mission na yon. Yung pagiging pare, ang isang konkreto na pwedeng gawin natin is tayo rin ay nagtuturo ng salita ng Diyos. 'Di ba? Na minsan hindi na lang ngayon inaasa sa ministerial priesthood yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. 'Di ba? Kasi mas may magaganda pa nga na nagbibigay ng mga laiko ng retreat, ng recollection, ng mga spiritual formation or Christian formation na galing sa laiko. So natutuwa ako dito sa pagkakataon nito sa sitwasyon na ito na kung saan talagang mayroon aminado ako niyan. Ako mismo, ang dami kong kilala na mas mas maganda at kapanipaniwala yung pagbibigay ng ating mga makatotohanan pala. Sorry kasi baka naman isipin na yung ibang mga pare hindi ka panipaniwala. Hindi ko po sinasabi yun yung ministerial priesthood. Pero isa po ito na pwede nating gawin na makibahagi tayo na wag na nating iasa na tayo mismo sa ating sarili bilang laiko, magpahayag tayo, magbigay tayo ng kaya din nating magbigay ng recollection, retreat, and Christian formations. Yes, go, Jings. Pag ako'y naging pare, laiko, ano pa ba yan? Mga Pare, propeta at hari. Hari, naku, ang gagandang pakinggan yan. Ang i-advise ko, may mararamdaman mo, si Jesus Christ, ang gusto niya, basahin mo muna yung salita niya bago ka makinig kanino lang, kay pare o propeta o basahin mo muna yung sinasabi niya. Siya mangunguna. Hindi ko may advice kung kanino man na makinig kayo muna sa akin. Sabi niya, magbasa muna kayo. Pakinggan nyo muna one-on-one. Magpaturo muna kayo kay Kristo at saka kayo makinig sa akin. Pag-usapan natin yun. Maaaring mas maganda ang pagkaintindi nyo dun sa sinabi ni Kristo ngayon kaysa sa akin. In all humility, maaaring mangyari yun Di ba? Kung minsan yung mga bata na mas marunong. Tignan mo yung sinulat na Little Prince, magugulat ka sa filosofiya. Sa pananaw niya dun sa mga iba. Kaya ang may advice ko, propeta man ako, hari man ako, pari man ako, o whatever I am as a preacher of the Word of God, sasabihin ko,
wag mo na kayo makinig sa akin. Kasi yung akin hearsay, pareho rin na nagturo sa akin, nagturo rin sa akin, si Jesus Christ. Kaya wag na kayo magpaturo sa akin, magpaturo muna kayo sa Kanya. Tapos usapan natin yung tinuro niya sa atin pareho. Kung magkopyahan tayo ng assignment. Ganon. Karamihan doon sa kasi, pagka inuna mo nakinig sa tao, bakit? Hindi ba? Yung taong yun, ang binasa rin niya, yung salita ni Jesus Christ, doon din siya nagbasa Bakit hindi mo na lang basahin? May Tagalog. Lahat ng lingwahe nga meron yung salita ni Jesus Christ. Di napakaganda. Sa ating mga tagapakinig, paturo tayo sa kay Jesus na sinasabi niya, siya lang talaga magtuturo. Di ba? Sinabi niya yan. Huwag kayo patatawag na teacher, ako lang ang magtuturo. Kasi sa akin lang sinabi ang salita ng Diyos, hindi sa iyo. Kaya sa akin lang sinabi, kaya ako magtuturo sa inyo. Ngayon, itinuro ko sa inyo, yun ang ituturo nyo. Sa iba, preach the word of God. Kaya, yung mga tao dyan, bago sila makinig, andyan naman, mabuti kung dati walang hindi mo mababasa kung ano sinabi ni Jesus Christ, kamukha nila Paul. Kaya ito yung sinabi ni Jesus. Ito yung sinabi ni Jesus. Pero ngayon nakasulat na lahat Kaya, pwede na tayo mag one-on-one. Close encounters of the best kind. Close encounter with God. Hindi tayo makapag-close encounter with God pag ang kausap natin tao. Kaya nga, makikipag-close encounter tayo sa Diyos pag si Jesus Christ mismo ang kausap natin through the gospel. Tama yun yung sinasabi mo, Kuya Jings, na bago ka nga talaga makapagturo, bago ka makapagturo sa kapwa mo, kailangan mo talagang angkinin muna ito. Magpaturo ka muna kay Jesus. Paano yun? Paano natin gagawin yun? Diba sa Biblia, diba, nagbabasa tayo. Hindi naman natin sinasabi na, kasi little knowledge is dangerous. Baka magsarili lang tayo talaga. Hingiin natin yung grasya ng Diyos na sa pagbabasa natin ng Biblia, matanggap natin kung ano yung pinakaminsahe o diwa ng binabasa natin, yung salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin namin dito, na magpaturo tayo kay Jesus muna sa pamamagitan na yun, na hingin natin yung grasya, kasi by ourselves, I tell you, sa mga nakikinig sa atin, ang hirap mo talaga. Mahirap. Mahirap. Pero kaya nga, umihingi tayo sa pamamagitan ng awa ng Diyos na ipagkaloob yung grasya na yun, yung biyaya na yun, na maging bukas tayo at makapagturo tayo. Kasi may kasabihan nga yan sa Latin na, nemo dat quod non habet. Hindi ka makapagbibigay ng kung wala ka. Diba? Kaya kailangan mo muna na yung encounter talaga, yun na dapat prima pa, tawag yun, yun ang panimula, yun ang simulain, yun ang parang kapital kung sa economic term pa, yun ang kapital mo na dapat mayroon ka talagang karanasan ng intimate encounter mo na ito kay Jesus bago ka makapagturo sa iyong kapwa. Ayun ang butil ng mustasa na dapat na tumubo muna sa atin. Yes, Kuya James. On that matter, sinabi na nga ni Jesus Christ na yung grasya na sinasabi niya, hindi natin uhulaan. Sinabi na niya na meron, seek ye first the kingdom of God and all the things you need. Lahat walang hindi niya kinalify. Lahat. At alam niya, your Father knows your needs before you know it. Sabi niya gano'n. So all these things you need, pag pumirmi ka na pagsisik sa Diyos, ibibigay sa'yo. Siya lahat kita mo, paano mo malalaman yan pag hindi ka makikipag-close encounter sa one-on-one kay Jesus Christ. Kaya, sa ating mga tagapakinig, basahin natin, makipag one-on-one tayo kay Jesus Christ. Close encounters with Jesus Christ. Yes, Kuya. Kanina nabanggit ni Brother Vince tungkol doon sa ministerial priesthood and the common priesthood, no? When you say ministerial, it pertains to those who are ordained ministers, no?
And when you say common priesthood, no, we all shares, kaya nga tinawag na common priesthood, whether you are ordained or not, ikay nakibahagi sa pagiging pari ni Jesus. Pero dapat lagi natin tatandaan na not because we share in the common priesthood, ibig sabihin ay hindi na tayo sasailalim doon sa tinatawag nating inang simbahan through our what we call ministerial priesthood. We cannot rely on ourselves in discerning the truth of the scriptures. Hindi po pwedeng sabihin na ako'y mag-aaral, ako'y naniniwala, sumasa akin ang banal na espiritu. Napakahir. There is a danger on that kind of belief, no? Kasi kung po pwede rin naman pala na hindi na pala natin kailangan ng tagapagturo at sasabihin na lang natin, I will just pray to the Holy Spirit to guide me to discern the truth of the scriptures. Ang tanong, bakit pa nagtalaga si Jesus ng mga alagad na para pamunuan ang kanyang simbahan? No? So what I'm trying to point out here is that sana tignan natin ang ating pakikibahagi, yung ating common priesthood, not apart from ministerial priesthood. Dahil tayo bilang mga bininyagang Kristiyano, at nakalagay din sa sulat ni San Pablo, kailangan din tayo magpasakop sa mga namumuno sa atin. At yan ang dahilan, no? Hindi natin maialis yan. No? It is true that we are the church, but always remember, nandun pa rin yung tinatawag na external unity of the church, which is the hierarchy. And when we say hierarchy, wag natin itong tignan as in hierarchy na ibig sabihin ba magsuging sunusunuran lang kami? Hindi. Always remember that the church is always a discerning church, no? Kaya nga nakikita natin kahit nga dun sa isunulat ng ating mahal na Papa Francisco, yung kanyang Evangelium, the Evangelium Gaudium, no? Sinabi niya doon na kung kinakailangan, no, yung conversion on that papacy, no, ay kinakailangan para matugunan ang pangangailangan sa kasulukuyan. Sabi niya ito ay dapat kunding gampanan. Yes, may dadagdag ka, Kuya Vin? Dadagdag ko yung, balik tayo dun sa sa Ebanghelyo, di ba? Para malayo na yata yung yung paghahari ng Diyos na yung Espiritu Santo masyado nang malawak sa atin. Sa Ebanghelyo natin, di ba, yung napakinggan natin yung Ebanghelyo, sa Ebanghelyo yung trial of Jesus before Pilate, no? Kung saan kitang-kita dito kung ano nga ba talaga ang pagiging hari ng ating Panginoong Jesus. So, yun ang magandang tignan, yung magandang pagnilayan natin kung ano nga ba itong sinasabi dito sa Ebanghelyo natin, na bakit sinasabi ko kanina na klarong-klaro yung pagiging hari ng ating Panginoon na hindi naintindihan ng mga nagsuplong at nagkanulo sa Kanya. Yes, Kuya James. Meron magandang tungkol dyan sa leadership ng church. Pero sa namumuno natin, ang talagang head ng church natin, sabi ni Paul sa Ephesians 5:23, for the husband is head of the wife. Pero hindi ako yun, ha? As also, for the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church, and He is the Savior of the body. Yun ang New Testament. Sa Old Testament naman, sa Psalms 31:03, for you are my rock and my fortress, therefore for your name's sake, lead me and guide me as the true church. Kaya yun ang description natin sa ating simbahan na Katoliko. Christ is the head. Kaya pagka gusto natin maka-encounter doon sa head ng ating simbahan talaga, we should read
kung mag-one-on-one tayo sa kanya, basahin natin kung ano mga sinasabi niya. Well, pause or break, dyan lang po kayo at babalik po kami kagad, dyan lang po kayo. Saddle up your horses. Started out this morning in the usual way, chasing thoughts inside my head of all I had to do today. Another time around the circle, try to make it better than the last. I opened up the Bible and I read about me. Said I've been a prisoner and God's grace has set me free. And somewhere between the pages, it hit me like a lightning bolt. I saw a big frontier in front of me, and I heard somebody say, let's go. Saddle up your horses, we got a trail to blaze. Through the wild blue yonder, God's amazing grace. Let's follow our leader into the glorious unknown. This is a life like no other. Whoa, whoa. This is the great adventure. Yeah. Come on, get ready for the ride of your life. Gonna leave long face religion in a cloud of dust behind. And discover all the new horizons just waiting to be explored. This is what we were created for. Yeah. So saddle up your horses, we've got a trail to blaze. Through the wild blue yonder of God's amazing grace. Let's follow our leader into the glorious unknown. This is a life like no other. Whoa, whoa. This is the great adventure. We'll travel over mountains so high. We'll go through. Okay, nandito tayo sa ating second portion ng ating programang kaibigan. Natid sa inyo ng St. Anna Johnson Foundation, ng SBD Friends, sa kaganda loob ng audiophile at ng marami pa pong mga kaibigan. Tuloy tayo sa ating first reading. O meron ka pa idadagdag doon sa discussion natin? Mamaya na lang. First reading muna. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anong background natin dito? Siguro maganda bigyan natin ng konting background ng ating tagapakinig para maintindihan nila itong salita ni Propeta Daniel. Kuya Alex? Kuya Vince? Itong unang pagbasa natin mula sa aklat ni Propeta Daniel, Old Testament, no? Apocalyptic tradition. Ito yung vision niya ng isang tao na nakasakay sa ulap na tumutukoy ito kay Jesucristo na darating upang pamahalaan ang lahat sa langit at lupa.
Kasi ngayon, di ba, nagdiriwang tayo ng dakilang kapistaan ng Kristong Hari. Yung konsepto ng mga Hudyo ng final restoration in Christ, ito yung kinuha dito. Ito yung pwedeng kaugnayan na gawin natin. Pwedeng sabihin natin ng aklat na ito ni Propeta Daniel na siya yung may vision ng anak ng tao, yung Son of Man. Diba? Sa Ito second yun. coming. Oo, sa second coming. Sa kanya yun hango eh. Kaya nung nakaraang linggo yata yun o nung nakaraang linggo lang, no? Nandun yung prophecy na yun about sa Son of Man, anak ng tao na paparito. At ito yun. Ito yung kuhanan nito. Ito yung pinagkuhanan noon ng vision na yun. Yung vision ni Prophet Daniel of a man riding in the cloud na by appropriation tumutukoy kay Yesu Kristo na darating upang pamahalaan ng langit, ang lahat sa langit at lupa. Pero sa mga nakikinig sa atin, sasabihin natin na yung panahon ng pagsusulat ni Propeta Daniel sa panahon ng mga ebanghelista, more than 200 years. yung yung period, yung gap. Kaya hindi nga natin pwedeng direktang sabihin. Kaya sabi ko kanina, maaari lang nating sabihin. Pero hindi ko direktang sinasabi na yun ay si Jesucristo mismo. Pero ito yung objective ng ating mga liturgists. Bakit ito ang nandito sa first reading? Kasi para iugnay ito sa ebanghelyo na ating napakinggan. Pwede ba nating sabihin na itong darating sa lahat, darating upang pamahalaan ang lahat sa langit at lupa, siya ay nasa ibabaw ng ulap? Pwede ba natin sabihin ito ay kumbaga parang rhetorics lang ng mga ang tao ang naglalagay kay Jesus sa ibabaw ng ulap, no? Mari ba natin sabihin 'yon na ang mga tagasunod kay Kristo, ang buong mundo ay susunod kay Kristo bilang ang kanyang bilang hari, at sila ang maglalagay sa puso nila, ilalagay nila si Jesus sa ulap na bababa sa atin para bigyan ng karangalan, bigyan ng karapatan, ng pamamahalaan dito sa mundo. Pwede ba natin sabihin yun? Kung yung sabi mo out of rhetorical literature na pwede nating sabihin, actually this is a metaphor. Metaphor. Hindi ko lang maano yung ano. It's a vision. Diba? So, kaya nga sabi ko kanina by appropriation. Hindi ito literal. Hindi ito literal na sinasabi natin. Kasi this is a apocalyptic vision. This is a metaphor. Ito yung panahon kung kailan ang buong mundo na ay tinatanggap na si Kristo bilang isang hari at Diyos bilang nila. Diyos, bilang Panginoon, at ang lahat ay mapapasa Kanya kailanman, at ito'y wala ng buhay na walang hanggan na yon, wala nang dulo. Tama. Di ba? Actually, hindi ko lang masyadong sigurado. Hindi ako sigurado kung sino yung Santo Papa na sumulat ng Pacem in Terris, Peace on Earth. Na ang kuha nito is lahat, yung kuha na yun, hindi ko alam kung si Leo XIII, Pope Leo XIII, or Pius X. Hindi ko lang masyadong sigurado. So, titingnan natin yan mamaya kung sino nga ba yung pag sumagi na ang banal na espiritu sa atin, kung saan nga ba talaga, kung anong eksakto. Pero, yung Pacem in Terris na yun, yung Peace on Earth na yun, naglalaman yun ng, ito yun, yung sinasabi, yung paghahari, final restoration, everything. Yun ang introduction doon ni quoting the scripture ng Santo Papa na yun, yung nagsulat na yun, ng papal document na yun,
that everything daw at the end of time, sa wakas ng panahon, lahat ay babalik uli kay Kristo. Kay Kristo, at ito ay papupurihan, i-acknowledge nila na bilang kanilang hari, Panginoon at Diyos. Nandun yun yan ang introduction nung Pacem in Terris na papal encyclical. Yun, yung tungkol sa paghahari ng ating Panginoong Jesus sa wakas ng panahon, na pagdating ng tamang panahon, yun, babalik ang ating Panginoon. Maganda siguro basahin natin yung second reading. Kuya Alex, ikaw naman ang pumasa. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Inibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pagkatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakangayon nga. Amen. Ako ang Alpha, ang Omega, wika ng Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, parang halos pareho ng sinabi ni Daniel dito sa Book of Revelations, no? Ano kaya ang ibig sabihin nito ngayon? Itong ikalawang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag, malinaw dito na pakinggan natin yung vision na naman, di ba, no? Vision ng whoever writes this Revelation, Book of Revelation, a certain man named Juan, no? John yung sa Revelation, pero iba-ibang klaseng John yon. Maraming John kasi. Maraming John yun. Marami. Jane Does pag sa mga kaso. Hindi po. Ganun ba yun? Hindi nila nasisiguro kung si Kwan. Hindi ba sa Patmos hindi yun sila. sinulat sa Island, yung sa Island of Patmos na ano yan. sinasabi Iba rin niya. yung John the Presbyter. John the Island in Patmos. Iba yung beloved disciple na John. The Evangelist. John the Evangelist. So maraming maraming John the talaga. Baptist. Pero yung, Now, yung daming pelikula, si Rex Harrison, siya si John the Apostle. Oo. Siya yun yung sa Island of naging Patmos. actor. Ito, yung vision na ito, kung saan nakikita dito sa vision na ito yung si Kristo bilang pinagdarang, yung parang return, yung resurrection na ito yung second coming and resurrection. Jesus now here, yung Christ na yun ang dinarangal nila, parang itinatanghal bilang kanilang hari, na kung saan ito yung magtatakda ng lahat, mag-aayos ng lahat itong hari na ito. Kaya ugnay na ugnay ito sa unang pagbasa at sa ebanghelyo natin, kasi ang pinag-uusapan natin dito, hari, yung pagiging hari ng ating Panginoong Yesus. Itong Revelations nito isinulat para sa mga tagapagsunod na inuusig. Di ba? Inuusig ng panahon ng mga Romano. Kaya ibinigay sa kanila itong pahayag na ito para magbigay sa kanila ng lakas loob. Di ba? Nang sila ay makaroon ng pag-asa. Tama ba yun? Tama yun. Kasi yung revelation na ito was discovered, yun nga, believed to be na really part of the apocalyptic tradition or literature.
this is written in view of giving hope, giving strength to the persecuted Christians that time by the Roman government, the Roman Empire, not for them to be afraid. Kaya nga dito umusbong yung mga napakaraming martir, di ba? And the seed of the martyr became the very foundation of the church. Oo, Tertullian, yung isang the seed, martyrs, yes. The seed of the church. Yung dugo ng mga martir. Kaya ito yung mga martir na ito na hindi nila alintana. Hindi sila natakot sa kamatayan. Kasi in fact, yun naman talagang hinahanap nila eh. Yung ganap na makapiling na ang sarap ng pakiramdam na gano'n, no? Yung magkaroon ka ng disposition na you are very much free. Wala ka nang iniisip, hindi ka natatakot. Kasi dumating man yun. At first kasi at face value kasi pag pinag-uusapan natin ang kamatayan, di ba? Yung end natin parang very morbid. Minsan nga, ay, pwede ba iba na muna? kung maaari sana maiiwasan, di ba? Iniiwasan nating pag-usapan. Pero para sa mga Kristiyano, talagang mapapabilib ka kung bakit yun. Kasi talagang damang-daman nila na dito, sa paghihirap at kamatayan nila, makakapiling na nila si Kristo. Na yun ang kanilang pinag-proclaim, yun ang kanilang pinahayag. So, oo nga naman, sabi ko, pag napapaisip ako, napapanilay ako, talagang, ang sarap siguro ng pag-aram ng pace with this God when you are ready. Really, you have nothing. Sabi, talagang kapiling ka niya na, enjoying the vision, the fruit of your labor in a way, to be in the bosom of this God. So, yun ang pag-asa, di ba, na binibigay sa atin ng itong magandang balita na ito, ng salita na binigay sa atin. So, Kuya Alex, meron ka pang maipahayag dito sa atin? Siguro sa mga pagbasa, no, sa linggong ito na nagpapakita, no, na pinatotohanan, sabi nga natin, no, na si Jesus ang siyang hari, kung saan ang kanyang pagiging hari ay nahayag sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama, at siya ay babalik, no? Sa kanyang pagbabalik ay masasaksihan ng lahat ng mga nabuhay, no? Nabubuhay pa that time, at gayon din ang mga namatay muling mabubuhay upang masaksihan ang kanyang, sabi nga natin, yung kanyang kaluwalhatian bilang hari. So, kung titignan po natin ang mga pagbasa, ay nakatuon sa paghahari ni Kristo. At ang hamon sa atin is, if we believe that Jesus is King, then we may let this King reign in our hearts. Kung naniniwala kang si Kristo ay hari, ngayon ay pagsumikapan natin na siya'y maghari sa ating mga puso. Yes, Kuya Jigs. Yun ang reklamo ni Jesus Christ sa atin eh. Why call me Lord, Lord, and you do not know you do not practice what I teach you? Sabi natin, Hari, Lord, Lord, Hari, Hari. Hindi naman tayo sumusunod sa Hari. Si Jesus Christ sa 647 doon, yung 646 pala na kaya not any, sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord pupunta sa but those who do the will of my Father, sabi niya ganoon. Kaya yan yung pagturing natin ng hari kay Jesus Christ at saka o kaya ating Diyos, kasama yung paggawa ng utos niya. Ang problema, siya nga mismo ang nagsasabi na hindi natin ginagawa ang utos niya. Kaya magbago kayo. Sabi niya, magbago kayo. Repent, reform. Magbago kayo at gawin niyo yung utos ko. Lord na kayo, Lord na kayo, Lord. Hindi niyo naman ginagawa utos ko. Ikaw, Brother Vince, ginagawa mo ba utos? Utos. Yung utos ng ating ng hari. Utos ito ng hari, no?
Pagkikinggan kasi natin, hindi ito naintindihan ng mga Hudyo, nung kapwa niya Hudyo noon, nung panahon niya, na si Jesus nga ang hari na ipinadala para sa kanila, sapagkat alam naman natin, di ba, yung background niyan, di ba? Yung konsepto nila ng hari is political, no? The one who will really save them. No, kasi di ba itong hari, kung hari na ito, ikaw ililigtas mo sana kami. Pero malinaw na malinaw dito sa ating ebanghelyo, di ba? In the trial before Pilate, Jesus himself, yung declaration na yun, ibinalik niya nung tinatanong siya ni Pilato, di ba? Ito yung powerful scene sa Passion of the Christ, na isa sa mga powerful scenes, kasi ang daming powerful scenes dun sa Passion of the Christ. Pero pag nakikita ko ito, kasi kay John lang ito eh. John special itong trial before Pilate na ito. Yung paghahari, yung kaharian ko ay hindi dito, kundi sa kabilang buhay. 'Di ba? Yung sinasabi ng Panginoon dito. Kaya nga minsan na papatanong din ako sa aking sarili na, 'di ba, pag halimbawa nito, pag bumibisita tayo sa mga bahay natin, 'di ba? Alam natin kung sino ang naghahari or kung sino baka si Aramina, yung mga nandun sa mga kalendaryo, Sunshine Cruz, 'di ba? Kasi makikita mo pag when you enter in a house, makikita mo talaga kung, especially Catholic houses, 'di ba? Mga ganun kasi kadalasan makikita ko. Kasi nung nag-mission, ikwento ko lang, related naman ito dito. Ikwento ko lang, nung nag-mission kami noon, naalala ko pa, siguro in 2012. In 2012, nag-mission kami noon sa Samar. Talagang makita mo doon na bawat pasok namin, kasi nakikipag-dialogue of life kami sa mga pamilya, pinapasok namin, tapos nakikipag-sharing kami. Kumusta kayo? Kumustahan sa mga pamilya nandun. Kita mo talaga nandun yung nakabulat-lat, yung mas malaki pa yung mas malaki pa yung artista kaysa sa produkto yung sa kalendaryo na yan, yung mga, kasi hindi bebenta White Castle, di ba, yung sa whiskey, sino yung nakakabayo na na babae doon. Kaya sabi ko mabuti na lang, nagdala kami ng kalendaryo noon. Pwede po bang palitan natin ng ito? Mayroon po kami ditong medyo, kung hindi po ikakasama nyo, medyo maganda-ganda po. At least po updated na ito, kasi sa next year na po ito, 2013 na itong kalendaryo na ito. Ano naman yung pinalit nyo? Pinalit naman namin. Ay, wala na yung kalendaryo namin. Yung mga kalendaryo ng pinagbibenta ng St. Paul's. Yung kalendaryo ni Pope John Paul. John Paul. Yung image ng, itong Kristong hari na ito. Yung picture. This was painted by one of my compeers, Father Arman. So, siya yung hindi siya binayaran ng Fortune Tobacco ng kanyang ginamit yung kanyang yung painting, Christ the King. Although sabi namin apostolate na yun apostolate na yun ng Society of St. Paul. Anyway, ang point ko dito is really sa family yun. Halimbawa yun, makikita talaga natin kung ano yung nasasalamin natin, pwede nating masalamin kung sino ang naghahari nga ba talaga sa bahay na yan. Kasi yan ang pinopromote mo yung mostly ng kung anong mga nakita mo, ganon. Maganda yung noble yung purpose, yung intention siguro nandoon. Pero let us do examination of our conscience, of ourselves, no? Who is really the one reigning in our hearts at this very moment? Marami sa mga kapatid natin ang naging nasa isip si Aldab. Aldab sa tamang panahon. Oo, palaging yun ang binabantayan. Mas marami pang panahon inaaksaya kaysa para sa ating Panginoon o pagsilbi sa kapwa. Puro yung anong maitatawag mo doon? Anong kasalanan yun? That's part of morality? Part ng morality yung Kasi dalawang bagay yun Sin of omission and sin of commission Yung sin of omission, simple lang yun.
alam mo pero hindi mo ginagawa. Sin of commission, alam mo 'yon, hindi mo dapat gawin na ginawa mo. Yun lang, dalawang bagay lang yun eh. Parang nakakaroon ng pagsasamba na rin, di ba? Sa ating mga showbiz personalities. Yes, Kuya Jigs. Kasi ang salita ni Jesus Christ mismo dyan sa mga Pariseo, yung sinabi ni Brother Alex dun sa mga nakaraan program natin, kayo mga Pariseo, saka itong mga ginagawa nyo. Pero dapat ito ang inuna nyo bago nyo gawin yun. Hindi naman sinabi ni Jesus Christ na huwag nyo gawin yun. Kung hindi, uunahin natin. Kaya, pag a-analyze mo yung sinasabi ni Jesus Christ, na huwag papalitan, itong unang gagawin. Tapos, itong gagawin na hindi naman kasalanan. Tapos, itong ginagawa natin na kasalanan. Yung ginagawa natin na kasalanan, no yun. Huwag natin gagawin. Pero yung ginagawa natin na hindi kasalanan, kamukha ng panunod kay Aldab. Fans ni Brother Scotty pala si Yaya Dab. Yung panunod doon, hindi naman masama yun. Pero, tama naman si Brother Scotty, nagiging masama pag hindi natin ginagawa yung unang utos ni Jesus Christ. Kaya yung mga sinabihan ng mga Pariseo, sabi nga, yan ang inuuna nyo, mga tradisyon nyo, at saka mga nyo, mas binibigyan nyo ng importansya kaysa dito sa mercy and compassion na dapat na uunahin nyo. Kaya, doon sa salita ni Jesus Christ na hindi natin papalitan, itong una. Tapos gagawin natin yung mga walang kasalanan, kamukha ng gustong-gustong gawin ni Brother Scotty na manood kay Aldab. Tapos, yung gawaing kasalanan, huwag talaga natin gawin yon. Kaya nangunguna lagi yung paggawa ng unang utos ni Jesus. Ano ba yon? Mahalin mo ang kapwa, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo na bago mo mahalin ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo, pare-pare, laging magkasama yung dalawang yun eh, laging nakalink yun eh. Kahit na nung 15th century, nakalink tayo ng mga early Christians, nilink na nila yun. Para bang yung manonood na lang ng laban ni Pacquiao, hindi na magsisimba. Diba? Diyan famous din ng ibang nating mga kapatid. Kasi, ewan ko ba, ang Pilipino is said to have dual sense of morality. No? O double standard. Diba? So, nakikita yung gusto tignan, yung ayaw niyang tignan, hindi niya talaga tignan. Select. Compartmentalized ang konsensya ng Pinoy. Mas tingin mo, Kuya Vin? Yun naman ang talagang karanasan natin kasi nag-a-appeal kasi sa atin yung yung kung yung unang impression natin sa isang bagay, kung ano yung nag-last na lasting ba na bagay sa atin. Kaya siguro hindi rin natin masasabi na yung yung may double standard. Yes, kadalasan ako, I am also guilty of that. Hindi ko po yun may pagkakaila. Talagang kadalasan minsan yun kasi yung presence ng dilema sa buhay natin, 'di ba? Yung pagpapasya mo na na medyo parang parehas naman mabuti. Parehas naman. lesser evil na lang. Lesser evil. Pero, yun pero ang challenge nun is really, if we will go back to the gospel, to what Jesus is telling us, especially on the solemnity of Christ the King, malinaw doon na sinasabi ng ating Panginoon na ako yung ako yung pinaka-standard. Parang ang Diyos nga talagang nagpo-propose na siya ng kanyang sarili para sa atin. Kaso hindi natin na papansin or di natin pinagtutuunan ng pansin siguro kasi ang daming mga nakabalakid, ang daming mga barriers, distractions sa atin. Kaya ito yung challenge sa atin ng Ebanghelyo na sana nga
si Kristo ang tunay na manahan at maghari sa ating buhay. Yes, oo. At of course, tayo ay malapit na ang ating Kapaskuhan. Dapat tayo paghandaan na natin ang Kapaskuhan, ang pagdiriwang natin sa pagsisilang ng ating ang ating Panginoong Hesukristo sa mundo. Sa that score, we will papaalam na po kami sa inyo hanggang sa susunod na linggo. Si Vice Scotty po sa ngalan po ni Brother Vince, Kuya Alex, Kuya Jinx, si Vice Scotty po papaalam sa inyo. God bless you. God, our strength and salvation, we trust in you. God, infinite goodness, we love you with all our hearts. You sent the word into the world as our Savior. Make us all one in Him. Fill us with the Spirit of Christ, that we may glorify your name. Make us all one in Him. Fill us with the Spirit of Christ, that we may glorify your name. Amen.